Hi! Today, pasyal-pasyal po tayo kasi weekend. At habang namamasyal tayo, sagutin ko yung ibang mga tanong. Eto, baka available pa po yung stock steel rim. Looking po ako. Na-trade na po namin. Nagtatanong din yung isa sa akin. Hello po ma'am, magkano po lahat ng nagastos nyo po sa fitment and new mags? Mga close to 10,000 po. Close to 10,000 yung nagastos namin. So marami namang gumagawa ng fitment. Check nyo na lang po, may mga Facebook pages din naman po sila. So yun, hindi kasi sponsored, so hindi natin yan pwedeng i-promote. Binayaran natin yan. So today is a Sunday, at naisipan naming mag-drive around, dala ang aming Suzuki APV. So I think napaka bagay sa content kong ito na sagutin ko yung tanong tungkol sa gas consumption ng Suzuki APV namin. Kasi sa mga uploads ko about this, laging may nagtatanong sa akin kung kumusta naman daw ang fuel consumption, kung malakas daw ba sa gasolina. Tulad nito, di po ba malakas sa gas ang APV? Sana po pakisagot kung malakas sa gasolina. Okay, yung fuel consumption po ng Suzuki APV, mataas talaga. Sa highway, nasa 12.8 kilometers per liter. And then, pag sa traffic naman, mga nasa 9 point something kilometers per liter. So, ganun po ang fuel consumption niya. Well, we have to take into consideration po a few factors for this. Unang-una, malaki ang Suzuki APV. So, malaki yung katawan niya. Another is 1.6 ang kanyang makina. So, mas malaki po talaga ang konsumo nun. Plus the fact na malaki yung katawan niya, malaki yung karga-karga niya. So, habang tumatakbo siya, ramdam niya yung bigat na yon. Plus, yun, malaki yung the car in itself is a 7-seater. So, dagdagan mo pa yan kung marami kang sakay. Alam naman natin, pagka maraming sakay ang isang sasakyan, mas makonsumo talaga yan sa gasolina. Tapos 1.6 din naman yung makina niya, so talagang expect natin na pagdating sa fuel efficiency, hindi siya ganun talaga katipid. Now, some of the owners ng APV might react 12.8 kilometers per liter. Actually, matipid na yan. Sa amin po, ganun ang consumption namin kasi meron kaming mga ginawa para sa Suzuki APV namin. Nag-delete na kami ng catalytic at nagliit kami ng resonator. Kasi nung binahe namin siya, papunta ng Sorsogon, nasa 10.8 kilometers lang yata per liter ang highway. So medyo nag-improve na siya nung ginawa namin yung mga yon. Nag-delete ng catalytic at nagliit ng resonator. So yun lang naman po. Tumipid ng konti. Sasabihin na naman ng iba, yung ano po niyan, warranty and all. Kilala nyo naman po ako, 'di ba? Kahit naman dun sa Suzuki Espresso, may mga ginawa agad ako. Napasok pa siya sa warranty ng auto. And nung ginawa naman namin yung mga enhancement na yon or modification sa Suzuki APV, I think mga nakaka 1 or 2 months na ng takbo ang auto namin. So, medyo tansya na namin sa mga panahon na yon, kung meron mga factory defect, ay lalabas na. So, you may or you may not do it. Depende po sa inyo. Kung okay na po kayo sa takbo ng APV nyo, kung okay na kayo sa fuel consumption, then okay lang din. Marami namang paraan para makapagtipid tayo ng gasolina sa mga auto natin, 'di ba? Huwag niyong kargahan lagi ng kung ano-ano para magaang lang siya. Huwag kayong grabe tumapak sa gas. Pagka mabigat ang paa nyo, talagang sigurado, kahit naman matipid yung auto ninyo sa gasolina, lalakas din yung consumption yan. At saka, kung kukuha kayo ng Suzuki APV, I am so sure naman na meron kayong pang gasolina, meron kayong pang maintenance, 'di ba? Lalo na kung gagamitin nyo to as a family car. Kasi ako na-enjoy ko siya as a family car. Imagine, nababiyahe namin from Manila to Naga, and then Naga to Manila, nang marami kaming karga, tapos marami akong naisasakay. And then on a weekend, kasama namin yung mga anak ko, tapos may kasama pa kaming pet sa loob ng auto.
na-enjoy ko talaga. Not that we can't do it sa espresso, no? Pero pag malaki talaga yung auto mo, alam mo yun, yung iba rin yung comfort na naibibigay niya. So, yun, yung ganito, highway, tas walang masyadong traffic. Tapos magaan pa yung tapak mo sa silinyador mo, medyo makakatipid ka ng konti. And again, kung kukuha ka ng auto, kailangan ready ka sa fuel consumption, sa maintenance and all. Yung anak ko, sabi sa akin, gusto niya na rin daw magka-auto. Sabi ko sa kanya, ay kung ikaw ay handa na sa gastusin, pag may auto, maintenance, gasolina, parking, yung mayat-maya na magpapa-car wash ka kung ayaw mong ikaw ang mag-car wash. Napag-usapan na natin yan dun sa isa kong vlog about sa real talk ng mga gastusin ng may mga auto. No? So, kung gusto mo talaga ng matipid sa gasolina, ay marirecommend ko Suzuki Espresso. So, yun lang po. I hope I was able to answer yung mga tanong sa akin tungkol sa fuel consumption ng Suzuki APV. Hindi mo pwedeng i-compare lalo sa sedan or sa ibang auto dahil unang-una, malaki ang Suzuki APV, tapos yung kaha niya rin, malaki yung kaha, and then yung makina is 1.6 nga. So, pagdating sa fuel consumption, you can expect na hindi siya ganun katipid. So, you might consider doing some things, and you may also consider your driving habits na baka isa pa sa makadagdag ng ikakagastos mo sa gasolina kapag ka ito ang kinuha mong auto. Again, this is a family car, so marami kang maisasakay kung palagi kang may maraming karga, 'di ba? Or meron kang negosyo. Ayun, kasi 'di ba sabi ko nga ang auto dapat hindi tayo pinagkakakitaan. Tayo dapat ang kumikita sa auto. So, kung ipang-nenegosyo mo to, delivery and all, perfect to sa'yo. Pwede mo namang tipirin ng gasolina eh. Huwag ka lang grabing tumapak sa silinyador. And yun lang. Maintenance. Alaga dapat sa maintenance. Kasi pagka delay tayo sa pag-maintain ng auto natin, isa yan sa nakakapagpagastos ng nakakapagpataas ng fuel consumption ng ating auto. So, ayun, sana nasagot ko na po ang inyong mga katanungan. Don't forget to hit like and subscribe. And you can also share if you want to. And again, para po sa mga nanonood ng vlogs ko na hindi po nakasubscribe sa akin, maraming salamat po. Mami Bea, ayun lang po. Have a good day, everyone. Bye!